What are your business management tips and how do you handle challenges? Ayun. Tips, etong franchising na word at etong networking na word, sobrang gasgas na pagbebenta. Pero dahil wrong interpretation ang gamit ng iba. Ngayon, yung network di ba? Network din, no? So, masarap makipagnegosyo pag maraming linkage. Because transactional ang pagkagawa ng pera. Pero yung iba kasi, pag tinawag franchise, pag tinawag networking, pera sa harap, hindi po. Pera sa likod. Magkapera tayo, wag naman nating idaan sa scam. Magkapera tayo ng true product, true value. Hindi yung pinera mo na kaagad, wala pa nga siya. Kailangan may continuity. And then, isali mo na rin, ito pinakamasarap pong strategy. Sinali ko kasi mga empleyado ko. Kasi kung hindi ko sila isasali, baka sila yung kakumpetensya ko sa kita. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Okay. Sir Eric. Hello. Sir Eric. Congrats. Hi. Before I move on to the next part of our program, we would like to acknowledge the presence of Mr. Buddy Gansenya from Agribusiness and Ma'am Ain Alexandra Gansenya from Pinoy How To. Ayun. Palakpakan naman po natin sila ulit. Ayun. Thank you so much po for attending our opening ceremony. Ready na trabaho. May dala rin siyang tulong. Pwede pa sa gabi. Very servant siya. The more utos, the more nagkapera. Kaya si Aquaman yan, ang superhero ngayong bagong Aquaman, ang bida ng tahanan. Gagawa ng parang movie ba? Merong magiging superhero, breadwinner, the willing, inspired servant hero, Aquaman. Again, please welcome Mr. Eric Josepho. Ako dyan Turno. Tagalin. Anyway, magpakilala ko si Eric Tolo. Yung introduction, sobrang parang hype na hype, no? Ginawa namin yun dahil na-invite ako one time sa parang career path orientation sa mga bagong graduate. Where are they heading next? Kaya para may konting interest naman, ginawa kong catchy. But dito sa kuan ngayon, pangarap ko to, matagal-tagal na rin, na makagawa ng office dito sa malapit sa MOA. Kasi maraming nag-i-inquire how to start business. Ngayon, ang dami kong inquiry, pero ang dami ko ring answer na no. Mas madali kasing mag-answer ng no kaysa yes. Kasi bakit? Ang yes kasi, maraming trabaho. Pero ang no, wala tayo. No eh. No? So, ngayon, dahil parang napilit ba to? Sinimula namin dun sa Leyte, napunta Samar, napunta Bicol, andyan na kami ngayon sa may
San Pablo, Laguna, Batangas. And then, lumagpas ako konti sa Bataan. Lumagpas din ako konti dun sa may Alaminos, Pangasinan. Bakit wala dito sa Metro? Bakit wala sa NCR? May delikado talaga sa NCR. You know what, to be honest, sa NCR, fully booked, fully occupied ang opportunity dito. Sobrang daming magaling. Kaya ako for me to prosper, para mas makita yung gwapo ko, kailangan tumabi ako sa hindi masyadong gwapo. Di ba? Kasi pag tumabi ka sa mas pugi sa'yo, second ka. Lalo kung may 10 gwapo, pang 11 ka. Lalo kung 100 ang gwapo, yun nga yung problema. Imagine, di ba, yung mga contest na Miss Philippines. Pag ang contestant ay 50, ang hirap mamili, di ba? 100. Pag 50, ganun din. Pero pag 5-5 lang yan, lalo na pag 3, lalo na pag 2, mas madaling mamili. Di ba? So, yun pala yung contest. Kung 2 lang pagpipilian, sigurado second ka na. So, sumali ako sa contest na mas madaling manalo. Dahil 2 lang ang contestant eh. So, second placer na. Okay na lang. Ngayon, nag-prepare ako ng konting background sa sarili ko kasi ang unang ibebenta pala, sarili. Paano ka magbenta ng product na wala naman palang credibility of selling it, no? So, i-run through ko kayo kahit hindi nyo expect na gagawin ko to, pero pasensyahan tayo, nandito kayo sa ginawa kong office. No choice kayo kung ano sasabihin namin dito, di ba? No? So, anyway, may libre namang snack. No? And then si Janjan, nung plano ko palang maggawa ng office, pati pa nga si Derek ko, sabi ko, Derek, sana magagawa tayo ng ganito. Sa kanya rin pala yung anak si Pinoy How To. So, ang mission talaga is, how can you extend knowledge? How can you impart success, inspired people? Kumbaga, how can we solve problem? Ako, na-solve ko na sarili ko, pamilya ko, mga kapatid ko, pinsan ko, mga kaklase ko, 50% of my classmate, empleyado ko na. And then, mga ka-Ormocanon, Kalitenyo, ka-Region. Kaya, proud kaming sabihin, 1, 2, 2, 5 branch, 7,006. Yabang, no? Mahangin nga, mahangin. Sige lang, hayaan nyo na hangin na yan. Inspiring naman, ano. So, eto yung story ko, no? Maraming beses ko na to inulit, pero for the opening, gagawin ko ulit, no? Eto. Sige. Nagsimula ako magtrabaho at 13 years old. Akala ko, houseboy ako ng tita ko. Kailangan ko magtrabaho dahil pag umuwi ako sa bahay namin, walang makain. Sa bahay ng tita ko, meron. Pero magtrabaho ka. Ang requirements ng bahay ng tita ko, bawal ang tamad. So at the age of 13, hanggang mag-16, houseboy ako. Nag-graduate ako as being houseboy, pero hindi ko alam na houseboy pala yun. Pero bit-bit ka lang, hugas ka lang plato, lampaso ka lang, may libre ka ng tulugan, may libre ka ng kain. Okay? So, ganun ang kwan ko. Paano ako naka-high school. And then, nung ako'y mag-17, graduate na sa high school, wala man ako pang college, na-enroll ako sa Ayala, tagabantay ng bumper boat, roller coaster. And then, dito ako, 1 year ako nagtrabaho sa amusement. And then, after that, 1 year lang, pumasok ako sa SM Appliance. Hindi ko talaga na-save yung ID ko. 3 years and a half ako dyan. Proud akong promodizer of SM Appliance. Diyan ko nakuha yung salesmanship. Diyan ko rin, manloloko na ako dyan. Marunong na ako manloko dyan. Yung sinasabi mo, wag paniwalaan kasi maraming manloloko yung salesman. Okay? Diyan na ako sasabihin,
sabihin mo, pinsan tayo para may discount ka. Ganun. Pero, char-char ba? Char-char. Dahil hindi na ako na-renew sa 3 years and a half and then mahina benta, pumasok ako Messenger, mga 6 months, pero hindi ganun kaganda yung kitaan. Meron ako racket. Ang racket kong ginawa, LPG tank. So si LPG tank, dahil ako'y messenger, itatali ko sa likod ng motor ko. Kahit messenger ako, sometime nagde-deliver ako ng tangke. Baka nahuli ako ng pagka-deliver. Hindi ako na-renew sa pagiging messenger. Naging delivery boy na ako ng gas tank. Pero good thing sa akin yung tangke, yung outlet. Oh. Kasi mura lang ang startup capital nito. Down payment, 10,000. Stock, 10,000. And then another 10,000 as liquid. Yan lang yung startup capital ko. Kasi wala akong pwesto dahil nakikitira lang ako sa in-law ko, doon sa Cebu. And then, all over the place, naggumawa lang ako ng calling card at lagyan ng magnet yung sa refrigerator, igaganon lang. Ayan. Pagka naubusan sila ng tangke, dial lang, kaagad. Mayroon ka ng gasol, Shelane, or Price Gas. Multi-brand ako. 1 year or 2 years kong ginawa yan, pero along that way, nagiging customer ko mga bakery, mga karinderya, household. Ngayon, kaulit-ulit ng order ng bakery, natutunan ko rin magluto ng tinapay, kabalik-balik sa likod. Habang yung baker nagluluto ng tinapay, pasingit-singit akong gaganon-ganon, magpa-practice pala. Para libre ba? Ganon. Hanggang nagtanong na talaga ako dun sa may-ari, pwede ko bang aralin yung bake shop? Sabi niya, okay naman kitang i-share yung business ko. Pakiusap lang, wag tayong tabi-tabi. Lumayo ka konti, mga 5 km or 10 km, para at least kanya-kanya tayong target market. Okay? 2001 yan. Pero nung 2002, nag-bakery ako. Nandito, ito yung kinopyahan ko. Ito, si Manang Ason. Siguro nung 23 years old ako, 24, ito mga 45 na siguro siya. Pinupuntahan ko pa rin kasi malaki utang ko nito, hindi ko makabayad. Kasi dito ako nangopya eh. Ang bakery niya dati, 3, para bang backyard bake shop. Ang problema lang niya, kasi babae man siya, babae. So, sometimes kasi ang nanloloko talaga sa bakery ay bakers. Sorry, but alam ng mga baker yan, hindi dinideclare ang tamang production at saka yung mga ingredients. Lumalabas sometimes sa gabi, pag nakatalikod yung may-ari, maraming magnanakaw dyan sa bake shop, to be honest. Nananakaw ang margarine, ang sugar, ang flour, ang yeast, hindi binibilang. Ang daming nakaw dyan. Pero ako, swerte ko, nakagawa ko ng 4. Yung 4 na yun, yung 24 years old ako or 25, bawat isang branch, nagnineto ako ng 50,000. 50,000 pesos. Ngayon, yung 50,000 pesos na yan, times 4 yun, so 200,000. Nung nagtrabaho ko sa mall, 180 pesos ang daily sahod ko. Kumita ako ng 200,000. Natawa nga si Derek niyan, paano ubusin ang 200,000 na galing ka sa 10,000 na kita? Alam mo, anong mangyayari sa tao maraming pera? Nakaka-addict. Maghahanap ng lakwat sa... Sometimes laglag abroad, sometimes mabisyo, mga kasino. So, buti na lang, yung kita ko, ginawa kong binitbit ko pa uwi. Binitbit ko pa uwi. 2002, 2003, 2004, eto sa Ormoc na. Tacloban pala to, sige. Gumawa ko ng 1, 2, 3, 4, hanggang dumami. Nakagawa ko ng 40 branch. Mga 10 years. 40 branch. Pero alam nyo, hindi rin ganoon kadali. Kasi
Maraming nga magnanakaw eh. Sa Daika is mga 40 branch. Next. Estong 2012, gumawa rin ako ng mga 20 or 25 nito, yung lechon manok. Ginaya ko na si Julis. Ginaya ko na si Andox. Ginaya ko na si Madali lang palang manggaya kung, di ba? Next. And then, nung Magyulanda pala, 40 branch ko or mga 50 branch ko, ubos. Talagang, bang! Pupunta pa nga sana kami dito sa CEA noon pagbukas kami ng store. Kaso, dinabutan ako. Ang swerte naman pala, dahil marami magbibigay ng relief goods na pera doon. So, salo ako ng salo. Madali ako yumaman ulit. Di ba? Kasi maraming donors ang daming billions of money na punta sa Leyte noon at saka Samar. Kahit hindi kailangang bigyan. Yung bahay na walang bahay, nagkabahay na. Biglang nagkabahay. Pati yung buong pamilya, ililista. Yung eldest, second, third, fourth. Ang isang bahay, naging 10. Multiplier pala yan. Sabi ng iba, bagyo ulit para mas bahay ulit. Grabe naman to. Relief goods talaga. Next. And then dito, yung 2015, gumawa ako, ganito pa itsura noon. Bumili lang ako ng showcase, mga tatlong table lang, 1, 2, 3. Ganito pa itsura. Yan. That is 2015. And then, nung makabenta ako niyan ng mga 6,000, 8,000, hanggang maging 10, hanggang maging 12, hanggang maging 15, sabi ko parang nagti-take off na. Ang hirap kaya magbenta ng manok. Sometimes, hindi ka agad binibili. So, buti na lang. And then, next. Inabutan kami ng pandemic. Nung pandemic, meron akong 100 stores. Kumbaga, 40 sa bakery, 60 dito. Mga 100 stores kami, 500 employee. Masakit sa ulo paano buhayin ang mga tao, yung mga empleyado. You know what? Itong ginawa ko. I-divide ko yung sahod nila, divided by 3, forced leave, ito lang ang kaya kong i-sustain sa inyo. Forced leave kasi ang tawag nun, forced leave. Huwag kang magtrabaho, huwag kang gumalaw, tipirin mo ang 1/3. Okay, for example, 15,000, 5,000 lang yung kaya kong i-sustain sa inyo. No work but may konting allowance just to sustain their family. Akala ko 1 linggo, akala ko 2 linggo, akala ko 1 buwan, akala ko 3 buwan, akala ko 6 months, akala ko 1 year, sumobra. Ibang klaseng monster yun. Kaya doon ko nahanap yung sarili ko na better mag-cleansing kami. Nag-cleansing kami within. Oo. And then, almost 9 months or 1 taon kami nag-cleansing sa system namin. And then, nung kunting ilaw, kunting bukas ng swerte, maaga akong nagising, tulog pa sila. Nagbilang ngayon ako ng branch. From bang, 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 bang. Ngayon, nung 2020, 100 branch kami. Nung 2024, 2025 na ngayon, 1,200 na. Kasi, nung 2020, 2021, 2022, maraming ayaw magnegosyo. Uncertain. Hindi sure kung buhay na ba. Buti na lang pagkain yung negosyo ko. Wala kaming na-layoff kasi ang dami naming binuksan na store, pero full-time. Bantayan ninyo ang source ng income. And it worked. Doon kami nag-flourish. Ayan, eto na ang itsura. And then 7,700 na ngayon. Who are we, no? Dito na yan natanong. Bakit nandito to ngayon? Naghahanap ulit kami ng trouble. Nandito kami para manggulo.
Nandito kami para kung may kaguluhan man dito nangyayari, maki-sit down kami. Mag-SWOT analysis tayo. Sa bawat problema na meron dito, baka pwede kaming pakialamero kami. Kasi paulit-ulit na lang namin yung 600 branch, dinagdagan namin ng 100. Gumagawa kami ngayon ng 30 to 50 branch per month. At marami kaming sinasabihan na no. Iilan lang ang yes. Kaya, andyan pa si Derrico nag-aantay sa Rizal. Kaya sabi ko, hindi talaga ako magagawa ng store na walang taga-drive. Kasi mahirap iiwan ang store na walang bantay. Instead, gagawa ka ng asset, magiging liability. Okay? So, yung store, hindi about, meron kang store, mayaman ka na. Hindi po. Akala ng mga na yung owner, panay utos, hindi. Hindi pwedeng panay utos ang owner kasi pag the more utos ang owner, mas mahal ang babayaran mo sa empleyado. Kaya gusto kong suluhin ang trabaho. Pati ito. Ay, pinapractice ko na yung pagiging speaker kasi kung mag-hire ako na mag-hire, mahal din pala. Bawat time na kumbidahin ko sila, magpipirma pala ng kontrata bago magsalita sa harap. Sige, pwede nyo na akong tawagin basta may isnaklat accommodation. Kasi hindi naman ako namemera sa talent fee. Ang pera ko talaga ay royalty fee. Hindi ako namemera sa gate. Bawal kaming mangolekta ng bayad na hindi pa nagkapera. Yun ang sinasabi ko sa mga bawal talaga yan. Magkapera muna yung mga tinuturuan, tsaka na magbayad. Yun. So, baliktad yun sa ibang franchise. Sorry lang kung matamaan man yung iba, but in my case, turuan muna paano gumawa ng pera bago manghingi ng sharing. Yung sa amin, mayroong nag-earn, baka abot pa to sa ayoko na lang i-share. Nakakatakot. Kasi mahal kasi maningil yung alams na. Very dangerous of telling you are rich. Very dangerous pag sinasabing, ay, alam nyo how to become billionaire. Sana masuportahan mo sa ITR nga. Kasi kung gusto mo maging mayaman talaga, like what happened, ang pinaka-latest ngayon, ang money may whether wala ng pera. Hindi ako may sabi nun. Nasa news na yan. Pag sinasabi mong mayaman ka, kailangan marami kang pinasahod, marami kang pinatira, marami kang duty, obligation to pay para i-save yung bawat pamilya. Kasi accountability yan. With this group, parang obligation talaga ng presidente and the organization as the admin, Exicom, para to look out for those who are searching for grasya. Kaya tayo nandito kasi gusto nating mag-gain ng experience, gain ng knowledge, gain ng friendship, at saka gain din ng pera. Na? So, yun. Who are we? Yan. Seed, actually it's soil, no? Soil. Seed, opportunity in life, business solution. Ang opportunity pala, all over the Philippines, mas mabuti sa probinsya. Kasi iilan lang ang marunong. So kung sa highly urbanized tayo,
Hindi ko rin alam paano gumawa ng pera sa highly urbanized. Sobrang talino siguro ng mga tao dito kasi nagsosurvive, pero ako mas mag-survive ako sa probinsya. Kasi mas kilala ko yung iskina doon. Pag may habal-habal, may tricycle, may jeepney terminal, pera na yan! Ganun lang kami doon. Pag may sakayan, lagyan mo lang ng bakery, lagyan mo lang ng fried chicken, lagyan mo lang ng parlor, gupit. Pera na. At saka cheaper. Cheaper ang rental, cheaper ang sahod, at hindi masyadong infected ang tao. Anong infected? Because everybody is expecting high pay. Diba? High pay, high rental, high risk din. Lahat dito. So, kailangan mong sobrang galing. Ang galing. Pero sa amin, tulog yung iba, kami walang tulugan. Gising na gising. Diba? Kami parati kaming on the go. You know what? Ang bisyo ko, eto na. Ang ganda na. Ang bisyo daw ay magserbisyo. Dito na kami nag-i-enjoy. Ginagawa naming playground ang takbuhan sa road. Naghahanap kami ng magandang hanap buhay. Yung iba muna ginhawa. Maginhawang buhay ang hanap namin. And we are sharing our experience. Sana pwedeng maging inspiration. Of course, pag gumawa ka ng brand at saka pumirma ng kontrata, normal, may royalty yan. Pero hindi ka agad. Gumawa muna pera. Okay? Anyway, baka mahaba na yung talk ko. Ano pa ba? Okay na? Yun lang eh. We're here. Meet up ng bagong prospect. Pero don't you expect agad is a yes. Marami tayong gagawing plano. Plano muna, plan your work on your plan. How to grow a business in the right mindset? Ganito ang explanation ko. May Avatar. Have you seen the movie Avatar? Yes. Okay. Ang Avatar kasi, pag nandito ka nakatira sa highly urbanized, ibang terrain ang nasa utak mo. So, Avatar ang answer ko kasi pag pumunta ka sa probinsya, ibang lugar doon, iba din ang costume nila. So, parang the uniform para sa BGC at sa Makati, iba. Yung uniform din ng taga-Samar, iba. So, paano magiging mindset yan? Hindi yan mindset. Ang tawag doon, to identify terrain. No? So, kailangan mong i-identify kung ano ang target market mo. Kasi kung right mindset lang, kasi ang utak kasi ng 20 years old, hindi ka parehas ang 25. Yung 25, iba rin sa 30. Iba rin sa 35. So meaning, each of this age at saka lugar, may kanya-kanyang appetite of the brain. Ngayon, kung gusto mong magnegosyo ka agad, without doing practice, sinabi ko to kahapon, huwag munang magnegosyo yung walang practice. Sumama muna sa may alam. For example, at the age of 20, 25, sumama ko muna. Kasi mahal magkamali. Yung savings ni nanay at ni tatay or binebenta na kung saan-saan, nakakaubos yan, ma-exhaust yung pera mo. Mas mabuti sumama ka sa may track record paano manalo. Mamulot ka lang. So, at the early age of your life, for example, you are 20, 25, 30, mamulot ka muna. Kung may chance man, katulad ng sa mga sekretary ko, mga crew ko, part owner lang sila. 20%, 40%, 60% of ownership, co-owners lang muna. Hindi 100% ang pagmamay-ari, okay na yan. Kasi it is just gaining experience muna. Learn.
ulit. Learn. Before you earn, nauna si earn. Yan. And then, wag namang kalimutang ihiwala yung L sa earn na lang. Parati silang magkasama. Habang buhay. Earn. Buti na lang, napasok. Ano ang mga strategies ang ginamit mo that help the company scale and succeed in the competitive food industry? Okay. Ang sarap ng panalo ko. Wala akong kalaban doon sa amin. You know what? Nung ako'y nagsimula, doon ako sa Cebu, incubator ng bake shop. Incubator, kasi taga doon si Julis eh. Lahat ng kanto, bugbog sa Julis, bugbog sa Arbis, bugbog sa Muy Bien. Ang dami nila, stopover. Nakisali na rin ako. Pero doon sa Cebu yun. Pero nung lumipat ako sa Ormoc, sa probinsya, lingon ako sa kanan. Wala Julis. Lumingon ako sa wala si Arbis. Okay. Third player ako. Kasi meron doon, nasa sentro lang ng city. Lumabas lang ako ng mga 3 km. Binakuran ko lang. Ako na may-ari sa labas. Sila may-ari sa loob. Wala naman pumasok. Nandun sa labas. So, ang ginamit ko talaga, actually, hindi ko alam. Sun Tzu practitioner pala ako. Art of War pala. Nung kalaunan, binasa yung strategy ko. Meron pala to. It is a Japanese book. Or Japanese ba yan? Or Chinese. Sun Tzu. So, inaral ko. Kumbaga, know yourself, know your enemy. Attack when they are weak. Retreat when they are strong. And it's better to win without fighting. Mas mabuti na kaibiganin mo na lang rather than banging heads. So, kung manalo man ako, easy lang kasi pwede namang i-negotiate eh. Hindi kailangan puro lakas, better, good pakipag-joint force. Hindi naman nato maubos ang opportunity. Everywhere there's an opportunity. Akala nato opportunity knocks once? Hindi. Labas ka sa dyan, hanap mo. Diyan lang naman yan, nakaukok pa na diha. Akala natin, opportunity knocks once. Hindi po. Hindi mo lang naintindihan. Yan. What are your business management tips and how do you handle challenges? Ayun. Tips, etong franchising na word at etong networking na word, sobrang gasgas na pagbebenta. Pero dahil wrong interpretation ang gamit ng iba. Ngayon, yung network di ba? Network din, no? So, masarap makipagnegosyo pag maraming linkage. Because transactional ang pagkagawa ng pera. Pero yung iba kasi, pag tinawag franchise, pag tinawag networking, pera sa harap, hindi po. Pera sa likod. Magkapera tayo, wag naman nating idaan sa scam. Magkapera tayo ng true product, true value. Hindi yung pinera mo na kaagad, wala pa nga siya. Kailangan may continuity. And then, isali mo na rin, ito pinakamasarap pong strategy. Sinali ko kasi mga empleyado ko. Kasi kung hindi ko sila isasali, baka sila yung kakumpetensya ko sa kita. Normal. Ang unang kompetensya nasa loob, hindi po sa labas. Hindi dinideclare yung benta at baka may daga. Dinadaga yung heart mo. Kasi nakakatakot pag yung bantay sa store, kalaban. Paano hulihin? Eto, meron akong bagong formula. Ang dami kasing leech. Ano, leech, no? Di ba? Yung soccer ba? Linta, di ba? Leche! Kaya papasok ka sa store, ganon. Mga leche! And then, magbit-bit ka na ngayon ng
pesticide. Pistika ha? Pistiha ka. Kaya masanay tayo, sanayin natin yung mga empleyado na meron talagang konting confrontation. Kasi the moment na takot ka rin makipagkumpronta, tigok na yung negosyo. Kailangan sabihin, may nagnanakaw kaya? Hindi po ako nagbibintang. Pero, nagdududa po. Yan. Ha? Nagdududa lang naman. Nawala yung refrigerator natin na misplace. Ha? Pati yung showcase ko, pati yung oven ko, nawala. Ano yan? Tawagin mo nga yung baker. Saan mo nilagay yung oven? Hindi ko alam, sir. Baka nasa ilalim ng mesa. Patay tayo dyan. Kasi maraming reason. Diba? So, yun ang pinaka-worst mangyayari sa isang negosyante. Pag yung nagbabantay, magnanakaw. Okay? Sige. Okay na? Okay na to? Okay, palakpakan naman Thank you. natin, Boss Eric. Joseph Polo, thank you so much for sharing your wisdom. Nandiyan pa kayo ba yung karisma ko? Pressure na ako, sobra niya. Sobra na na-pressure, pero wala. Yun ginusto eh. Sabi mo, gagawin mo 1,000, 1,000 na. Ay, nakaayaw ka pa. Ano ba itong ginawa ko? Nabubog na. Sige pa. Pampagabog. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.